Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Jesus is coming soon, very soon. Are you ready? Reasons of Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Jesus says, "Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' will enter into the kingdom of heaven, but only those who are doing the will of my Father." Coming again, coming again. Jesus is coming again. Ang programang tumatalakay ng mga usaping may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reasons of Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reasons of Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministry Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Isang mapagpalang araw ng Biyernes ang ipinapaabot na pagbati ng programang Reasons of Faith sa lahat ng ating mga ginigiliw na taga-subaybay. At advance happy vesper, happy Sabbath sa lahat ng ating mga kapatiran. Welcome po sa ating live na programa. Ang petsa po natin ngayon ay February 6, 2026 sa ganap na alas 5:39 ng hapon. Kumusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti pa rin tayong kalagayan sa tulong at biyaya ng ating Panginoong Diyos. Ang ating lumpaksang pag-uusapan ngayon ay may kinalaman sa Uniform Day of Rest. Yan po yung ating paksang pag-uusapan. Yan po yung ating paksang lilimiin at himay-himayin. Yung series po natin with regards po doon sa ABC of False Doctrine ay ipagpapaliban muna natin ng konti sapagkat medyo delay na po tayo sa atin pong mga naka-line up na topic maging sa pagsagot sa tanong. Ito po yung mga current events ho kasi na atin hong dapat na pag-usapan sapagkat ito'y may kinalaman sa third angel's message. So ito po ang ating sinadya na pag-usapan ngayon sapagkat halos dapat na pag-usapan natin ito sa buwan pa ng January pero ngayon po ay February na. So antabay lamang po kayo sapagkat ito'y may kinalaman po sa mga bagay na sinasabi po ng propesiya ng Biblia regarding doon sa mark of the beast. So yan po yung ating paksang pag-uusapan sa mga oras na ito. At patuloy po nating inaanyayahan ang bawat isa na kung meron po kayong mga nais i-forward pang mga biblical questions, ay malaya nyo pong ma-forward sa ating official Facebook page. Yan po yung Reasons of Faith. Meron pong inbox, pakilagay lamang po doon. Kaya kahit matagal na pong nakaline up yung tanong nyo dyan ay awa ng Diyos, ay may paglilingkod pa rin po natin yan. So yan po yung ating Facebook page at sa mga nagnanais panuuri naman, yung mga ibang video na ina-upload natin sa YouTube ay nandyan po sa ating YouTube channel. Medyo manaka-nakalang na pag-upload natin dyan pero nandyan pa rin naman yung mga importanteng video na may kinalaman sa Bible prophecy. So yan po yung ating paanyaya sa inyo at yung ating patuloy na panawagan na i-share po natin yung ating pong programa lalo na itong live na atin pong tatalakayin ngayon na may kinalaman sa Uniform Day of Rest. Para makinabang din po yung mga kapatid at mga kaibigan po natin, meaning mga hindi pa natin kasama sa pananampalataya, na patuloy na mabiyayaan sila ng kaalaman patungkol sa salita ng ating Panginoon. So, ito pong video natin, itong live ay 30 days lamang po ito, mananatili sa Facebook.
sapagkat sa bagong patakaran ng Facebook ay 30 days lang yung video na live, no? Isang buwan lang mamamalagi dito po sa Facebook page, no? Kaya aking pong request ay paki-share po ninyo agad para naman sa ganun ay mabahaginan yung mga kapatid po natin na hindi pa alam yung programa natin at ganun din sa ating mga kaibigan. Okay? So, nais ko munang batiin din at pasalamatan. Anyway, bago nga pala ako bumati, nais ko pong i-promote ito pong ating isasagawa sa darating na linggo sa Paradahan Seventh-day Adventist Church sa Tanza, Cavite. Starting this coming Sunday, itong darating na ho, February 8 up to 14, Sabado. 7 araw pong gagawin po natin yung Daniel and Revelation, Revival and Reformation series doon po sa local church na yan. Kung malapit lang po kayo dyan sa Paradahan, ay inanyayahan namin kayong dumalo sa gabi-gabi nating pagtalakay. 6:30 p.m. po yan. Mula Sunday hanggang Friday or Vesper evening. Ay 6 na gabi yan. And then yung kinabukasan sa Divine Service ng Sabado. February 14 po yon. So, yan po, inanyayahan natin sa isang linggong pangangaral dyan sa lugar nila Elder Robert Aviles. Ganun din si Sister Luisa, no? Dyan sa Paradahan ay inanyayahan po namin kayo at pinapabatid na meron po tayong isasagawang seminar po dyan. At ang Paradahan Seventh-day Adventist Church, meron naman po silang live streaming na ginagawa. So, pwede nyo pong sundan yung isasagawa po nating pangangaral po dyan. Ulitin ko, ito na pong darating na linggo po yan. Okay? So yun po yung atin pong paanyaya sa inyo. At ganun din, syempre, binabati ko yung pinanggalingan po naming iglesia noong nakaraan pong Sabado. Kasama ng aking may bahay si Maiden at ganun din sila Brother Greg, Sister Amy Matias, dyan po sa C5 Seventh-day Adventist Church. Maraming salamat sa inyo mga kapatid sa maghapon nating fellowship po dyan. At siyempre, binabati ko si Brother Japheth Ong na nag-invite po sa atin doon. Ganun din yung kanyang may bahay at yung kanyang kapatid, Sister Loida. At ganun din yung kanilang father na talagang isa din sa masiglang layman. Diyan po sa Signal pero ngayon ay nasa province na po sila. Ganun din sila Brother Michael Villamor at ang kanyang buong mag-anak ay binabati natin. Yung kanilang Elder John, Roy Pakot, at ganoon din si Sister Richelle. At lahat na po na mga kapatid po natin dyan sa C5, hindi ko man mabanggit isa-isa, ang inyong mga pangalan ay binabati ko po kayo. At naway patuloy na ang inyong kasiglahan sa paglilingkod sa ating Panginoon ay patuloy niyong isagawa dyan. Ganon din yung aking kapatid na si Jenny Abreu ay aking binabati at ang kanyang buong pamilya. At advance happy birthday sa aking kapatid. Ganon din sila, binabati ko si Brother Rocky Santos na talaga namang supporter din po ng atin pong programa. Sila ni Brother Von Mediante at ang kautusan at ang patutuo na kanila pong programa. Yung kay Brother Rocky at ang Youth Edition ni Brother Von Mediante. Dito din po sa Facebook Live. Okay? At binabati ko rin si Brother Rolando Rendora, isa din natin sa napakasipag na manggagawa ng Panginoon. At pinapabati rin po niya ang kanyang mga kapatiran, sila Brad Ronald, Sister Kim, at ang kanila pong mga anak. Ganoon din si Brother Ricky at si Tatay Yogi. At yung mga kapatiran dyan sa Batyawan, Subic, Sambales, sa Malipano Church at Sampaloc Church. Lahat po dyan ay binabati natin. Dyan yung misyon ng mga kapatid na ito sa pangungunan nila Brother Rolando Rendora. So lahat ng mga kapatiran po dyan sa Batyawan, Subic, Sambales ay binabati po nating lahat. At lahat na rin po nung atin din pong mga kapatid sa buong mundo binabati po natin. At nandito din po kasama natin sa live sila Sister Elsie de Dios, Brother John Quero Amburgo as always, Kitty Meli Conde, Ezra Bautista, Brother Vernon Arguelles from Australia at ang kanyang buong pamilya, binabati natin. Brother Juanito Beltran, Sister Chona Pedron,
Si Pastor Romer Tapok Apilit, dyan po sa bahagi ng Orbistondo, Pangasinan. Pastor, kumusta na po kayo? Sila Brother Jason Mendoza at ang kanyang buong pamilya. Ang buong pamilya mo, Pastor, ay binabati ko rin po at lahat ng mga kapatiran dyan sa Orbistondo, maging doon sa Malasiki, dyan sa bahagi po ng Pangasinan. Okay? Brother Rodriguez Gonzalez, MJ. Brother Mayo de Leon Loyola from Pasig. Brother Jojo Baco na napakasipag mag-forward ng stars. Salamat kapatid. Brother Ed Cochonco dyan po sa Park Home. Sister Malu at Sister Pauline, binabati po natin. Brother Dennis Kit Mabulak dyan din po sa Australia at ang kanyang buong pamilya, binabati natin dyan. Sister Rosa Lineses Blanca Flor. Sister o kapatid na Malin Lorenzo. Brother Robert Fronda mula po dyan sa San Pablo City, Laguna. Sister Betty Luces from Pasig. Mel Rojas, kapatid na Mel mula sa Park Homes din po. Church, Pasita, Seventh-day Adventist Church, Sampaguita, Seventh-day Adventist Church. So binabati nating lahat, yung mga kapatid natin dyan sa mga nabanggit na lugar. Brother Dwicky Servidad, dyan po sa Camarines Norte, isa din po nating masiglang layman po dyan. Sister Mercy Paco, Brother Eddie Aguilar, Brother Manny Roses, okay. Rems Isonsa, Brother AJ Barnedo, Datilis Ramon, Brother Hardy Cuartero, dyan din po sa C5, ang isa din nating elder po dyan. Elsa Gelig, si Brother AJ Barnedo ay nanonood mula sa Hong Kong Adventist Academy. So binabati natin lahat ng kapatiran natin dyan sa Hong Kong Adventist Academy. Brother Jesse Gonzalez from Cavite. Sister Helen Aaron from Park Homes. Brother Ray Denore from Northern Mindanao. Sister Mila Bilar. Sister Leia Riyad. Okay. Brother Butcher, binabati natin. Brother Randy Gay Javier from Calamba. Okay. Sister Mercy Paco, Brother Marvin Tawidi, yan, maligayang panunood po. Brother Juan Ipomuceno III, Sister Heidi Gonzaga, Sister Adelaida Trajano from Park Homes, Brother George Ilustre from Candelaria, Quezon, Brother Gim Sambotan, mula po dyan sa Kapayapaan Seventh-day Adventist Church sa Laguna. At ang iyong may bahay, binabati natin, Brother Gilberto Vendero, yan, Linalyn Berdensen from Taytay, Palawan. So lahat ng mga kapatiran din po na nanonood dyan sa Palawan ay binabati natin. Levi Bero Gabin, Sister Jenny Valdez at Sister Nene Dichoso, si Brother Rick ay binabati din po natin, ang Psalms Prayer Warriors at ang inaanak. Yan. Brother Bandwain Tumulva, okay? Sister Rhea Ortega, at lahat na po kayo, binabati na po natin. Mamaya naman po yung iba, pag makita ko, dadako na po tayo sa pagtalakay ng paksa na nakalaan po sa oras na ito. At bago tayo manalangin, ay muli tayo magtatalaga sa ating Panginoon sa pamamagitan ng isang panalangin. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lubos po ang aming kagalakan sa muling pagkakataon na magbahagi kami at binigyan ninyo ng pribilehiyo na magbahagi ng inyong mga salita sa mga oras na ito. Aking dalangin, Ama, ang pangunguna ng inyong banal na Espiritu. Patuloy na ang inyong kapangyarihan ang siya naming maging karanasan sa mga oras na ito upang ang pagkaunawa at pag-asa, inspirasyon ay inyong maibibigay at patuloy na bigyan kami ng tibay ng pananampalataya dito sa kapanahunang ito na naghihintay kami sa inyong pagdating at kami manatiling tapat sa ng aming buong sambahayan. Pagpalain ng lahat ng mga nanonood at ang manunood pa, ipagkaloob sa kanila ang inyong pagpapala, kapayapaan at biyaya at proteksyon ng inyong mga makapangyarihang anghel at ang banal na Espiritu na magpapalakas sa aming pananampalataya. Ipagpatawad din, Ama, ang anumang mga pagkukulang, anumang mga kasalanan upang ito hindi maging hadlang sa malayang pagdaloy ng inyong katotohanan sa aming puso't isipan. Ito po ang aming dalangin. Maraming salamat sa pagdinig at pagtugon. Alang-alang na lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so diretso na ho tayo sa atin hong
himay-himay nitong paksa. Gaya ng nasabi ko kanina, yung series po natin about ABC of false doctrine, ililiban ko muna saglit sapagkat ito po medyo delay na po yung topic na ito. Dapat nung mga nakaraang buwan pa ho itong nakaraang January. Pero may mga series din po kasi tayo, di ho ba? So, isang beses lang kasi tayo may program sa isang linggo at yun lang yung sa kasalukuyan ay kaya kong gawin. So, medyo delay po maging yung pagsagot. Pero, salamat po sa inyong pagtitiyaga na antabayanan yung mga pagsagot sa tanong at meron po kasi mga importante tayong topic na atin hong pag-uusapan ngayon. Ito nga po, ang ating pag-uusapan ay may kinalaman sa Uniform Day of Rest. So sa mga regular na sumusubaybay sa ating programa, naintindihan po nila kung ano yung pinag-uusapan natin dito regarding po dito sa isinusulong ng sanglibutan na isahan na araw ng kapahingahan. So, ito po ngayon yung kasalukuyan na nangyayari na isinusulong po at ito'y titingnan natin yung mga punto na sinasabi ng nagsusulong ng isahang araw ng kapahingahan. Okay? Kung yung naalala, pinakita ko din po noon sa inyo yung warning ng dating President ng ating General Conference, Pastor Ted Wilson, sapagkat alam niya po yung mga nagaganap para i-discredit ito pong sinasabi ng hula na nakapaloob po doon sa aklat ng Apokalipsis 13 hanggang sa Apokalipsis 14. Balikan muna natin ang sabi ng dating GC President. Pakinggan po natin saglit. Do not believe anyone, pastor, theologian, scholar, church member, teacher, anyone who may tell you Sunday laws will not be enacted. That's an absolute falsehood, my friends. They will be enacted. Okay. So yan ho. Kung naalala ninyo, ito ay madalas nating iparinig. At ang sabi nga ho dito ay huwag kayong maniwala sa mga theologians, pastors, scholars, teacher, o sino man na magsasabi sa inyo na ang Sunday law o itong sa ating pagtuturo, itong mark of the beast, ay hindi maipapatupad. So, merong talagang nagtuturo na mga theologian, scholar, or pastor mismo sa atin na nagsasabing hindi maipapatupad ang Sunday law. Anong sabi ni dating GC President Pastor Ted Wilson? Huwag ninyo silang paniwalaan. Yan ay kasinungalingan. Yang mga sinasabi nila na hindi maipapatupad ang Sunday law. Bakit tiyak na tiyak si Pastor Ted na maipapatupad yan? Kasi nga po, sinabi po yan ng Biblia. Okay? Yung may kinalaman sa mark of the beast. Ano ho? Ngayon, eto nga po ang sabi sa Apokalipsis 14. Babasahin natin yung talatang 9 bilang isang final warning sa buong sanglibutan. At aking request, habang nanonood po kayo, pakishare lang po para makinabang yung marami nating kapatid at mga kaibigan. Apokalipsis 14:9. At ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kaniyang kagalitan. At siya ay pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Maliwanag po ang sinasabi po dyan ng pangungusap ng Biblia. Patungkol doon sa babala ng Panginoon sa pamamagitan ng mensahe ng ikatlong sinugong anghel, na ang sino man na sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan, napansin nyo yung sequence doon, yung sumasamba doon sa beast,
Yung pinag-uusapan dito nga po ay itong hayop doon sa Revelation 13, yung unang hayop, na meron siyang ipapatupad sa pamamagitan ng second beast ng Revelation 13, na gagawa sila ng larawan ng hayop, bubuhayin ang kanyang larawan, bibigyan ng hininga, and then after na mabuo yung larawan ng hayop, ang kasunod dyan ay pagpapatupad ng kanyang tanda. Ito na nga po yung mark of the beast, nang sino man tatanggap ng mark o larawan o yung marka ng hayop, yung tanda ng hayop, ay tiyak na tatanggapin din niya yung kagalitan ng Diyos. At sa Biblia, yung kagalitan ng Diyos ay may kinalaman sa huling 7 salot. Yun po yung 7 last plagues. Ayon sa pagpapaliwanag na Apokalipsis 15 at Apokalipsis 16. Yun po yung huling kagalitan na binanggit na babala dito sa Revelation 14 verse 10. So ito na yung dalawang puwersa na naglalaban doon sa usapin ng worship or pagsamba. So ang magiging usapin or issue sa huling araw na ito ay hindi politics, hindi economics, kundi worship. Although nakapaloob po yung mga makapangyarihang leader ng sanglibutan sa usaping ito, at dito meron tinatawag na economic sanctions, pagbabawal na makipag-participate sa secular sa economics kung ikaw ay hindi tumanggap ng tanda ng hayop. So kontrolado nila ang economics, kontrolado nila ang pangunguna dito sa sanglibutan. Yan yung maliwanag na ibinababala ng Biblia, at kinakailangan ang bayan ng Diyos ay maging handa sa magiging kaganapan na yan. Bakit? Kasi alam ni Satanas, kapag nakafocus tayo, yung ating pansin doon sa final warning na iyon, magiging mapagpuyat tayo, magiging mapagmatsyag tayo, hindi tayo kayang linlangin yung ating isipan, hindi kayang i-divert, dalhin doon sa direksyon na ang tawag nga natin na ginagawa ng kaaway ay misdirection. Nililito yung isipan ng tao para hindi mabuo, matuon yung ating pansin sa magiging kaganapan netong ibinababala na tanda ng hayop. Gaya ng sinabi naman, after na mabasa natin sa Biblia, dito sa Spirit of Prophecy, babasahin uli natin yung sinasabi po rito ng ating propetisa. It is Satan's object to divert the attention from the third angel's message to what? To side issues. That minds and hearts that should be growing in grace and in the knowledge of the truth may be dwarfed and enfeebled, so that God may not be glorified by them. So maliwanag po rito yung pagkasaad patungkol dun sa usapin ng misdirection or idadivert yung isipan ng bayan ng Diyos mula doon sa third angel's message patungo sa mga side issue. Alin yung mga side issues? Yung mga minor na usapin, upang ang isipan at puso na sa halip ay lumalago sa biyaya at sa kaalaman ng katotohanan ay magiging bansot at mahina, upang ang Diyos ay hindi maluwalhati sa pamamagitan nila. So kaya nga ang kaaway ay gumagawa ng lahat ng paraan para alisin ang ating pansin doon po sa magiging kaganapan netong third angel's message na binasa natin sa Revelation 14 verse 9. Pag naalis ang pansin mo doon at mawala yung isipan mo or magkaroon ka ng conviction na ito'y mahalaga at talagang urgent message ng Diyos sa huling araw, hindi ka magsusumikap na unawain. Pupunuin ng kaaway yung isipan mo na maging skeptic or hindi mapaniwalain doon sa sinasabi ng Biblia. At dito nga, sa nakikita natin at observation, nagtatagumpay ang kaaway na alisin ang pansin, especially ng bayan ng Diyos, dito po sa presentation ng third angel's message. Dahil ito ang layunin ni Satan, to divert the attention. At nangyayari nga na kapag sa mga minor issues ka nakafocus, doon yung iyong binibigyan ng buong lakas at buong pag-iisip, ito ay nangyayari, nagiging bansot yung pag-iisip, nagiging mahina. At yan yung ating naobserbahan
sa mga nagsasabi ding mangangaral na talagang nakakalungkot kung bakit ganun yung nangyayari sa mga bagay na atin pong napapansin. Kaya nga dito ho, nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng tinatawag na katalinuhan dahil ang makakatanggap ng tatak ng Diyos, they are settled intellectually and spiritually so that they cannot be moved anymore. Hindi na sila kayang dayain kapag settled na sila, meaning hindi na sila pahapay-hapay na parang mga bata ayon sa sulat ni Apostol Pablo sa Filipos Kapitulo 4. So dapat settled na tayo sa truth, hindi na kaya tayong ugain ng anumang mga naglalabasang iba't ibang mga hangin ng aral na nagdudulot ng pagiging bansot ng isipan, pagiging mahina doon sa pagkaalam ng katotohanan, enfeebled and dwarfed. So palakasin natin ang ating isipan, huwag tayong gumaya sa pamamaraan ng sanglibutan na nakatuon ang kanilang pansin sa mga bangayan, sa mga usapan, sa mga, ang sabi nga nila ay bardagulan, huwag tayong makisali sa ganon. Sapagkat ang nais ng kaaway ay ma-focus ka sa mga ganung bagay upang ikaw ay hindi lumakas sa isip at sa kaalaman dito sa katotohanan na nais dalhin ng Panginoon. Ngayon, dito sa usapin pong ito at by principle sa lahat ng usapin, kinakailangang maiparinig, maipakita kung anong tinitindigan mo, hindi ka natatakot na sabihin kung ano yung alam mo sapagkat may mga iba na nag-iisip na kapag tumayo ka doon sa alam mo ay talagang makakatanggap sila ng mga matitinding pagpuna kaliwat kanan. Pero tayo nga po, tayo ang ating sinusundan ay ang gusto ng Panginoon. Kahit sino, hindi tayo kayang diktahan kung anong sabihin natin dito sapagkat programa po natin ito at ito'y programang pinapaniwalaan natin na ang Panginoon ang nagpahintulot para maisakatuparan. Ano ho? So ngayon, kinakailangan tumayo ka kung ano yung alam mong tama. Hindi ka kinakailangan magpa-pressure sa kaliwat kanang atake ng mga aso. Alin yun? Yung mga attack dogs. Marami ho yan. Talagang kakahul at kakahul yan. Pero focus ka lang kung ano yung mensahe na dala ng Panginoon. Gaya ng madalas nating sinasabi, tayo po'y tumatayo at hindi nababahala kahit kabilaan yung kahul na yan. Ano? Babasahin ko po rito yung sinasabi sa Testimonies, Volume 3, page 281. Mula sa paragraph 1, ang sinasabi rito, pansinin niyo po, if God abhors one sin above another of which his people are guilty, it is doing nothing in case of an emergency. Indifference and neutrality in a religious crisis is regarded of God as a grievous crime and equal to the very worst type of hostility against God. Ililiwat po natin sa wikang Pilipino, kung meron man daw na kinasusuklaman na isang kasalanan ang ating Panginoon, at dito nga ay guilty yung kanyang bayan, yung wala silang ginawa doon sa panahon ng emergency. Nagiging indifferent sila at neutral. Walang pakialam. Kibit balikat lang, neutral lang sila kasi takot sila na pag tumayo sila sa alam nilang tama, talagang pupunahin sila. Di ba? So, ang turing ng Diyos sa mga ganitong prinsipyo ay kasuklam-suklam. Sa usapin daw ng krisis sa relihiyon, no? At tayo ay neutral, no? Ang mangyayari dito, itinuturing ito ng Diyos. Kapag neutral ka, pag wala kang pakialam, kapag takot ka magsalita, ang turing ng Diyos sa iyo ay gumagawa ka ng alin? Mabigat na krimen. At ito'y kapantay-ika, equal sa pinakamalalang paglaban sa Diyos. Kita niyo? Yung pagiging neutral at walang pakialam dahil takot kang mapuna, ayaw mong sabihin kung anong alam mong tama, itinuturing ka ng Diyos na kaaway, na gumawa ka sa Kanya ng mabigat na krimen, kapantayan ng paglaban sa Diyos, yung pagiging neutral, kinamumuhian, kinasusuklaman niya ng Diyos. Napansin nyo? Kaya hindi po tayo pwede na magpa-pressure sa kahit sino man. Tayo'y tumatayo, tinitindigan natin kung ano yung alam nating tama. Dahil no one can maintain
neutral ground. Kapag ang salita na ng Diyos, ang atin pong hindi binibigyan ng pahalaga, sasabihin mo lang may pananampalataya ka pero hindi mo sinasabi, hindi mo tinitindigan, nagiging indifference ang tawag na ito sa iyo ng Diyos. Okay? So yun yung ating pag-establish muna ng mga principle dun sa unang punto ng ating gustong dalhin dito sa ating tema sa oras na ito. Ngayon, hindi lingid sa kaalaman ng marami din po sa atin na ito pong Heritage Foundation, ito po yung napakasikap na samahan, no, ng mga tao diyan sa bahagi ng Amerika na nagsusulong ng kapakanan ika ng kanilang bansa. So, pag pinag-uusapan natin yung surface, wala namang magsasabing masama kasi maganda yung kanilang layunin, di po ba? Kaya lang kasi yung ating pinaka-backdrop dito ay yung Bible, ang Bible prophecy. Ano yung sinasabi ng Bible at ano yung nangyayari sa ating kasalukuyang panahon? Nais kong basahin dito, ito pong title ng isinusulong na ito sa kasalukuyan ng Heritage Foundation. Sabi rito, Saving America by Saving the Family, a foundation for the next 250 years. So di ba, sabi natin, napakaganda naman itong pag pinag-usapan ay panukalang ito na Saving America by Saving the Family. So ang kanilang nagiging pangunahin na sinasabing concern ay ang pagliligtas ng alin? Ng pamilya. At merong tinatawag na mga key takeaways, mga susi ng punto na gusto nilang iparating sa bagay na ito. Pansinin niyo po at babasahin ko isa-isa yung tatlong key points na yon, key takeaways. Medyo maliit lang po dyan, pero pakinggan niyo po at makikita niyo naman yan sa mga articles nila ng Heritage Foundation, sa kanilang website din mismo. The family is the foundation of civilization and marriage. Tama yan. The committed union of one man and one woman is its cornerstone. It is the seedbed of self-government. I agree. Number 2, the question that will determine the course of America's future is what happens to a nation when its citizens largely stop having children and eschew marriage. Pangatlo, the only way for America to thrive in the future is to rebuild the family, which can only happen with a societal commitment to revive the institution of marriage. Di ba, sabi ko nga po sa inyo, pag binasa nyo itong mga puntong ito, sa surface, wala naman nung masama dyan. Maganda nga yung kanilang sinasabi sa bagay na yan, lalo na yung principle ng family dito sa unang takeaway. At sa number 2 nga po, dito ngayon ay kanilang tinitingnan mabuti yung magiging kinabukasan ng bansang Amerika. Kung ano yung mangyayari sa bansang ito kung ang kanilang mga mamamayan ay tumigil, no? Tumigil ng pagkakaroon ng anak. Okay. And then, yung tanging paraan para ang Amerika ay umusad sa future, kinakailangang i-rebuild nila yung family. O di ba maganda yung punto na sinasabi nila na yon? Titingnan natin kung bakit itong bagay na ito ay madalas nating sabihin sa ibabaw yan. Kasi merong tinatawag na underlying structure na nandoon makikita mo yung foundation kung bakit sinusulong yung mga bagay na yan na nasa ibabaw na kapag ikaw nga itumingin doon sa surface, walang masama. Okay, ngayon, magbabasa ako ng isang article sa adventisttoday.org. Ito po yung article na babasahin natin at maganda itong naisulat dito at ating bibigyan ng ilang pansin yung mga arguments na isinulat din nitong si Michael Peabody. Tingnan nyo yung headings. The Heritage Foundation wants Sunday laws for all faiths, no exceptions. So maliwanag dito na yung Heritage Foundation
na binasa natin nung una, ang kanilang nais, para iligtas ang Amerika, dapat iligtas muna ang pamilya. Kasama dyan yung Sunday law sa lahat ng pananampalataya. Walang exceptions. Lahat yan. So kasama sa isinusulong ng Heritage Foundation, itong Sunday law. At ayun, babasahin natin ang sinasabi po rito. Ito ay lumabas, itong article na ito noong January 15, itong nakaraang buwan lang. At ito pinalakihan natin. On January 8, 2026, the Heritage Foundation released Saving America by Saving Family. Okay? Ito ay policy agenda at nandyan naman yung mga author. Ngayon, ang direksyon nitong usaping ito ay doon sa patungo sa tinatawag na nais nilang ma-avert yung demographic collapse ng Amerika. Lalo na papalapit na sila sa kanilang 250th anniversary. Para hindi po tayo malito, kasi ang Independence Day na itinuturing ng Amerika ay every July 4. Nagsimula ngayon noong 1776. July 4, kaya may binabanggit na mga ibang mga salita, born on the 4th of July, mahalaga yung petsang yan, yun yung kanilang independence, noong 1776. At from 1776, ng July 4, ang 250th year ay itong 2026, July 4. So tayo ngayon ay February. So by July, yan na po yung 250th anniversary ng Amerika. Na nung mga nakaraan pang taon ay kanilang, kumbaga nagsisimula yung kanilang countdown para dyan sa 250th anniversary na yan. So anong significance? Ba't nila binabanggit yung mga bagay na yan? Sundan pa natin. Kasama dito sa panukala ng Heritage Foundation ay yung most controversial proposals para sa pagpapanauli ng Blue Laws. Yan na po yung restoration of Blue Laws or Sunday Law to establish a uniform day of rest on Sundays. So ang kanilang point of reference ay itong naganap noong 1961 Supreme Court case McGowan versus Maryland. Okay? Kaya yung authors nito ng Heritage Foundation, ang kanilang argument ay ang lipunan ay magkaroon ng synchronized post. Synchronized community post. Yung pagtigil. Ito ay necessary para malabanan ang spiritual homelessness. Again, pag sa surface structure, walang masama dyan. Yung kanilang sinasabi, yung kanilang layunin para alin? Malabanan yung spiritual homelessness. Makikita natin dito, isa-isahin natin yung punto na ito. Ito yung madalas nating present sa ating programa. Lagi po ito kapag sa prophecy. Kapag may kinalaman sa Sunday law, ang kanilang point of reference ay yung naganap noong 1961. Ito po yung McGowan versus Maryland na case. Ano ba yung naganap noon? Kasi merong Sunday law na ginawa dyan sa isa sa state ng Amerika. Yan nga yung Maryland. Yung businessman ho doon ay naghabla. Bakit pinasara yung kaniyang negosyo sa araw ng linggo? Okay? To make the long story short, mula doon sa lower court, umakyat yan hanggang Supreme Court. At doon sa botohan ng siyam na judges, kung yung Sunday law ba na ginawa sa lugar na yan, although may mga ibang Sunday law pa noon sa ibang state ng Amerika. Okay? Pero ang pinag-uusapan natin sa Biblia, yung pangbuong mundong Sunday law. Kasi may mga nag-iisip, matagal na yung Sunday law Matagal nang nangyari yan. Hindi naman totoo yung pinapangaral ng Seventh-day Adventist. Hindi ho. Ang pinag-uusapan at tinuturo ng Seventh-day Adventist na Sunday law ay yung pangbuong mundo kapag naisabatas na. Etong mga Sunday law sa Amerika, kumbaga mga localized yan, nationals lang yan. Hindi yung international. Okay, balikan natin. So, ang question doon at pinagbotohan ng siyam na judges dyan sa usapin na yan sa Maryland, 8 versus 1. 8 judges ang nagpabor na hindi
unconstitutional ang Sunday law. Meaning, constitutional yan. Hindi labag sa batas ang Sunday law. 8 yung pabor doon. At isa lang ang hindi pabor sa siyam na justices. So yan ngayon, yung kanilang point of reference, yung naganap noong 1961. Dahil ang kanila namang direction ika, kung bakit kinakailangan ng uniform day of rest at gagawin dapat yun ng linggo, ay para malabanan yung spiritual homelessness. Kaya sabi natin, doon sa puntong yun sa ibabaw, maganda. Kaya lang, dito ngayon, masasagasaan. Yung tinatawag na religious liberty. Diyan na tayo papasok sa puntong yan. Anyway, yung ginawa noon at naganap sa Supreme Court, ang reason doon, secular. Okay? Unahan ko na po kayo. Secular yung reason. Para makapagpahinga yung mga tao paglinggo. Okay? Magsama-sama yung family. Pero dito sa pinupropose na ito, from Heritage Foundation, ito ay spiritual na. At ngayon ay very bold sila na sabihin nga ang spirituality at magandang layunin nito. Merong sinasabi sa Spirit of Prophecy regarding sa principle na ito na maganda yung layunin, pero ito tingnan natin. Sa Great Controversy, page 587. Ang sabi po rito, here the temperance work, one of the most prominent and important moral reforms, is often combined with the Sunday movement, and the advocates of the latter represent themselves as laboring to promote the highest interest of society. Napansin niyo po, yung mga principle behind dito sa Sunday movement, ang pinopromote nila ay yung mataas na interest or kapakanan ng lipunan. Pinopromote nila ng maganda, yung mga magagandang dapat mangyari sa lipunan para magkaroon tayo ng kaayusan. Kasama nga dyan ang family, pero nakakombine yan sa Sunday movement o pagsusulong ng pangingili ng araw ng linggo. Eksakto yung sinasabi sa Great Controversy. At yan din po yung nangyayari mismo sa ating panahon. Dagdagan pa natin. And those who refuse to unite with them are denounced as the enemies of temperance and reform. But the fact that a movement to establish error is connected with a work which is in itself good is not an argument in favor of the error. Yun ikang tututol dito sa maganda nilang panukala na makipagkaisa sa kanila. Pag hindi ka makipagkaisa, i-denounce kanila bilang kalaban ng reforma. Ang reformang ito, saving the family. You want to save America, you should first save the family. So, pinag-combine dito sa Sunday na ito, sa Sunday movement. At kapag hindi ka umayon dyan, ituturing kang kalaban ng lipunan. Kaya nga sabi rito ni Ginang White, ito yung gawain na kumbaga is in itself, sa sarili niya mismo, maganda. Sino ba ang magsasabing masama na asikasuhin yung kapakanan ng bawat pamilya sa buong lipunan? Di ba maganda yan? Pero hindi yan katanggap-tanggap na argument para pumayag ka doon sa mali. Ano yung mali? Yung pag-implement ng Uniform Day of Rest. Yun yung mali doon. Kaya nga pinag-combine nila dito yung mabuti at yung mali. Di ba ito yung gawain ng kaaway? Especially sa philosophy na within the umbrella of postmodern philosophy na sinasabi din yung principle sa Isaiah chapter 5 verse 20. Yung liwanag tinatawag na dilim. Yung dilim liwanag, yung masama mabuti, yung mabuti masama, yung matamis mapait, yung mapait matamis. So, hindi nagbibigay ng distinction between truth and error. So, ganun din yung nangyayari ngayon. Mga kapatid at mga kaibigan. Yan din yung nangyayari sa ating huling kapanahunang ito. Dagdag pa rito. Basahin natin etong sinasabi pang ito. Pansinin ninyo, lalo na sa mga kapatid. This proposal explicitly prioritizes uniformity. Yun sa page 38 ng Heritage Foundation report. Okay?
over flexibility, creating a potential legal conflict for Jewish and Seventh-day Adventist communities who observe a Saturday Sabbath. So yung proposal pong ito ng Heritage Foundation, at ito'y sinasabi natin gagawin nila ito whether you like it or not kasi kasama din yan sa Project 2025 at yan mismo yung sinusulong sa bansang Amerika ng kanilang Department of Labor head na si Jonathan Berry. Yun ho yun. Hindi ho lingid sa kaalaman ninyo yan dahil madalas nating talakayin dito sa ating programa na talagang mula noon ay sinasabi na nila sa atin, mga conspiracy theories lang yan. Pero kita nyo, nangyayari mismo ngayon yung sa galaw mismo ng Amerika. At dito ipapakita ko sa inyo na praise God, yung leadership natin, lalo na sa North American Division, ay kumilos para sagutin ang proposal na ito at tutulan. See? So itong Sunday Law movement nangyayari na within our eyes. Kaya nga sinusulong nila yung combination ng church and state. Yun yung matagal na rin nating tinatalakay dito. Babalikan pa natin yun. So itong proposal, yung kanilang priority nga, uniformity. Di ba? Uniform. Kaya magkikreate talaga ito ng conflict legally sa mga Orthodox Jews at lalo na sa ating mga Seventh-day Adventists. Magiging matinding usapin nito. Okay? At dagdag pa rito, makikita nyo pa ang kanilang sinasabi ay ganito. Merong question dito yung ating, nagsulat dito sa Adventist Today. Is this a return to blue laws? Ito ba ay pagbabalik ng Sunday law, blue laws? Diba, nung mga nakaraan pa, ilang taon na tinatalakay natin ito, sinimulan nila after, okay, yung sinasabi kong sinimulan, yung very bold na kanilang panawagan after pandemic to return to blue laws, to make Sunday a sacred day again. Okay? Tuloy-tuloy yung kanilang panawagan nun since the pandemic. Ngayon, dito nga, is this a return to blue laws? Yes, the Heritage Foundation's January 2026 report explicitly proposes that states and local communities restore blue laws to limit commercial activities on Sundays. The authors argue that a uniform day of rest is constitutionally valid and socially necessary to restore family life. Napansin niyo yan mga kapatid at mga kaibigan? Hayagan na pong na sinasabi ho rito. Sa local states, states and local communities, ipanauli yung blue laws, yung Sunday law, para malimitahan yung alin? Mga commercial activities sa araw ng linggo. Kaya noon pa, mga ilang taon nang lumipas, nagsasara na nga yung ibang mga stores pag-araw ho ng linggo. Maging yung ibang mga dealers ng sasakyan sa Europe ay nagsasara din ng araw ng linggo. Pinakita ko na po sa inyo yung mga documents para nga naman, doon naman sa idea ng climate crisis. So iba-iba. Yung sinasabi nila dito at sa Heritage Foundation naman ay para sa kapakanan ng pamilya. Okay? So, sinasabi dito ng authors ng Heritage Foundation na yung Uniform Day of Rest, valid yan. It is not unconstitutional. At ano nga po yung point of reference nila? Yung 1961 Supreme Court Decision 8 laban sa isa na sinasabi na constitutional ang Sunday law. At dito nga sa layuning ito para maipanauli yung maayos na buhay ng pamilya. So, to save America, you must first save the family. Maganda di ho ba? Kaya nga pinagsama yung tinatawag na good in itself, sabi doon sa nabasa natin sa Great Controversy, pero hindi yan nagva-validate na yung error na Sunday ay magiging tama. Di ba? So yung sinasabi ng Bible, Revelation 14, yung sa Great Controversy at sa nagaganap ngayon, literal na ito na nga ang sinusulong sa panahon mismo nating ito. While the reports praises the family structures, di ba? Kasi maganda naman, di ba? Kaya nga pinupuri yung kanilang panukalang ito dahil sa pag-iingat ng pamilya.
designate Sunday as the common day of rest because the majority of people who take a day of rest for religious reasons do so on Sundays. So ito'y lagi po nating binabanggit dito at pinaparinig din yung mga video na kung bakit Sunday ang nakadesignate na day of rest and uniform day of rest kasi ito yung pangkaraniwang day of rest. Dahil ang sinasabi dito, yung karamihan, majority na nagpapahinga sa araw na yan for religious reasons, ginagawa naman Sunday. Yan yung binabanggit natin na de facto. Ayon din naman sa isa sa nagpo-promote ng Christian nationalism na si Mr. Wolf. Ito na yung de facto. Di ba? Yun ay Latin word na kung ano na yung kinasanayang gawin. Bagamat hindi naman talaga yan nasa batas, pero kinasanayan na yan ng mga tao. So ito nga yun yung Sunday. Pag pinag-usapan yung araw ng kapahingahan, at sabi nga rito, religious reasons, so ginagawa ito ng karamihan linggo. Kaya lang, merong kabalintunaan or irony, kasi nga ang point of reference nila sa Supreme Court decision ng 1961, secular yon, hindi religious. At yan yung mga magiging legal battle sa korte. Kaya lang, sinasabi ng Bible prophecy, mangyayari yan. Whether you like it or not. At ito tayo ay nagagalak sapagkat ito na po yung katuparan na kung saan mapapabilis dahil ang record po, ang eschatology ng Biblia. Kapag ang larawan ng hayop ay maisagawa, the combination of church and state, then they will implement the Sunday law. And then, ang kasunod na itong yung mga bagay, pag sa Sunday law, mabubuhos na yung latter rain. The purpose of the latter rain is to empower and strengthens the people of God. At makakapangaral tayo with the power of the latter rain. Yun nga po yung loud cry of Revelation chapter 18 verse 2. And then, in that short period of time, di natin alam kung gaano ka-short yung short na yan. But the point is, yan yung power ng Holy Spirit, kapangyarihan ng Diyos, and the earth will be lightened with His glory. Maliliwanagan ang lahat. Okay? And then, ang mangyayari na dyan, ibubuhos na yung 7 last plagues. And then, kapag naibuhos na nga yan, tapos na rin yung gawain ni Kristo sa heavenly sanctuary at yan ay close of probation na. And then, darating na si Jesus doon sa pagbuhos ng 7 salot. Pag naibuhos na yan, then Jesus comes. Napakabilis lang nito. Kaya nga sabi sa Spirit of Prophecy, the final movements will be rapid ones. So kailangang maging handa tayo. Spiritually, are you converted? Or converted ka ba o convicted lang? Iba ho kasi yung convicted ka o converted. So itong mga bagay na nangyayaring ito, nagdadala sa atin para siya sa atin yung ating sarili sa point ng morality. Ikaw ba ay ganun pa rin yung ugali mo? Medyo may kayabangan ka pa rin? Ikaw ba ay nasa sa tinatawag na level lang ng isang attack dog? Mananatili lang ho ba kayo dyan? O talagang gusto mong sundan yung larawan ng ating Panginoong Jesucristo? Which is yun yung sinasabi po ng Biblia. No? Yung image of Jesus will be revealed in His people. Christ Object Lesson, page 69. So itong mga bagay na nagaganap na ito, paraan ito ng Diyos para maghanda ang bawat isa po sa atin. So ito na ngayon ginagawa ho ngayon. Ang majority daw, linggur kasi namamahinga. So ito yung mga bagay na nangyayari ngayon sa ating panahon. Nakatuparan ito ng Bible prophecy. Okay? Ngayon, sabi po rito, ito yung binanggit natin kanina. Basahin ho natin ito. Ang sabi ho rito ay pansinin po ninyo. Why was this report issued now? So bakit itong report ng Heritage Foundation ay inilabas ngayon? The report is framed as an urgent intervention as the United States approaches its 250th anniversary on July 4, 2026. Yan yung binanggit natin kanina, di ba? Kasi hinahabol nila, kaya nga urgent itong Heritage Foundation report. Kasi hinahabol nila doon sa papalapit na July 4 na pinaka 250th anniversary.
Ito yung 3 punto na sinabi pa nila. Una, the crisis. The authors argue that the natural family has ceased to be a central organizing reality and that the nation faces a population bust. Mapapansin nyo rito. Ang unang punto about this crisis. Yung sinasabi ng author dito sa report na ito ay magkakaroon ng, kaya nga urgent ito yung natural family titigil na maging central organizing reality. Anong ibig sabihin? Yun yung binabanggit nila, quote-unquote na population bust. Anong ibig sabihin? Population bust, pagtigil ng paglago ng population dahil hindi maayos ang pamilya. So, ang population bust, ayon sa author ng Heritage Foundation, that's why gusto nilang ayusin ang family dahil nagkakaroon ng rapid decline or significant slowing in human population growth. So, bumagal na yung population growth at rapid, mabilis yung pagbaba, no? Mabilis yung pagbaba ng population growth. Shrinking, lumiliit yung population. Na magdadala ito ng matinding economic or social and geopolitical challenges. Example lang sa economics. So pag kukunti na yung workforce dahil nga dito sa rapid decline ng paglago ng pamilya, hindi ibig sabihin hindi na nagkakapag-produce ng mga anak, so on and so forth. Kaya meron silang tinatawag na panukat na halimbawa by the year 2080, so lumagpas pa, by the year 2080, mas marami pa ang 65 years old kaysa sa 18 years old. Yun yung kanilang ikinababahala. Yun sa report nila yan. Okay? Kaya nga, gusto nilang ayusin ng family para continuous yung growth ng family, ng population, maging workforce ng lipunan. Yun yung kanilang mga argument ho dyan. Kaya nga, ang purpose nila, iligtas yung pamilya. Kung gusto nating masave yung Amerika, iligtas natin yung pamilya. And take note mga kapatid, mga kaibigan sa Bible kapag pinag-usapan ang magpapatupad ng Mark of the Beast o Sunday Law, combination yan nung first and second beast. Bakit ko binabanggit yan? Kasi ang Amerika ang magpapatupad yan. Yung ibang mga first world countries sa Europe, mga kapatid, susunod lang yan. Nakaantabay sila. Sa Europe mismo, taon-taon silang nagse-celebrate every March 7, ng Sunday rest. Bakit? Para i-commemorate yung ginawa ni Emperor Constantino. Yung Sunday Law nga. So sa Europe, walang question niya dan. Walang question dyan. Dahil taon-taon na nilang ginagawa yung kapahingahan ng linggo. At yun yung isinasaad sa kanilang mga pulisiya. Okay? European mga parliaments, kinig ko na po sa inyo noon pa, yung kanilang mga sinasabi ng mga members ng European Parliament about Sunday rest. So nakaantabay lang sila kasi sa Biblia, ang Amerika ang mangunguna. Ang Amerika ang pinaka-example sa lahat. Kapag naipatupad yan sa Amerika, susunod na lang ang lahat ng mga bansa. Kaya dito magsisimula, dito nakasentro yung ating pag-uusap sa mga oras na ito. Ang sabi pa rito, yung goal, yung pangalawang punto. Ano ang goal nila? Ang goal, itong report na ito aims to be a foundation for the next 250 years, asserting that when a nation fails to preserve the family, the state soon fails to preserve itself. Di ba yun yung pinakapunto lang nila doon? To save a family, you must save America first. Dahil kapag ang bansa ay mabigo na mai-preserve ang pamilya, yung bansa ay mabibigo rin na ma-preserve yung kanyang sarili. Yun naman yun yung pinakapunto nila dyan. So, eto, nandyan naman yung mga authors. Okay? Ano pa? What is the specific Uniform Day of Rest proposal? The report explicitly advocates for laws that limit commerce to create a shared community post. Nakita nyo dyan na yung specific Uniform Day of Rest proposal na ito, yung batas na ito ay maglilimit ng commerce. Okay? Yung commerce, yung secularism, at magkikreate ito ng pinagkakaisahan,
pinagsasama-samahang pagtigil, shared community posts. Ano yung justification? The authors argue that blue laws provide temporal boundaries that allow for religious observance, family gatherings, outdoor activities, unrest. Anyway, yung mga dahilang ito, matagal na nating pinakita na sinasabi ito ng mga nauna pang mga pope like Pope John Paul II, Pope Benedict XVI, Pope Francis, at maging itong kasalukuyang ito na si Pope Leo XIV na ang kanyang maliwanag namang sinasabi nung kanyang pag-upo at malapit na siya mag-1 taon sa kanyang pwesto ay yung ginawa noon ni Pope Leo XIII. Ang ipapatupad, isusulong na niya. Alin ba yung pinatupad ni Pope Leo XIII noong 1880s, nung panahon noon nila Ellen White, 1888? Sunday law. Yun yung prinopose din noon na, kumbaga, patikim yun noon ng mark of the beast, pero siyempre hindi po yun ipinahintulot sa panahong yon. So, eto makikita natin na iisa yung kanilang sinasabi, iisa yung kanilang dahilan, iisa yung script sa madaling salita kahit sa mga leaders ngayon na nangunguna sa mga bagay na ito. At maging doon sa tinatawag na Supreme Court decision noong 1961 na constitutional ang Sunday law sapagkat dito ay hindi, kumbaga, mapipigil ang mga tao na magsasama-sama yung pamilya, mamasyal yung pamilya, although dinagdag din doon na hindi mapigilan na pumunta sa simbahan, pero yun ay secular, pero dito ipinapakita yung religiosity nitong Sunday law. The legal argument, the report cites McGowan. Ito yung point of reference. The report cites McGowan versus Maryland, 1961, noting that the Supreme Court upheld Sunday closing laws because they serve, nakita nyo na rin, ano yung siniserve? Secular purpose and can accommodate the fact that the majority of people who take day of rest for religious reasons do so on Sundays. Di ba? So, ang kino-quote nila yung may secular purpose na desisyon. Pero ngayon, ang pinopropose sa religious aspect. Di ba? So, combating isolation. The authors contend that the restoring a common rhythm of rest and reflection is necessary to reverse the trend towards spiritual homelessness. Di ba? Yun yung kanilang sinasabing malasakit sa bawat pamilya, lalo na sa bansang Amerika. Na sinasabi again sa spirit of prophecy na maganda in itself, it is good, pero hindi sapat na argument para isulong mo yung mali. Alin yun? Yung Sunday law. Yun ang pinaka-punto lang doon sa sinasabing iyon. Okay? So, eto pa ang binabanggit dito. Ipapakita ko lang po sa inyo. Bibilisan lang po natin. Does the plan allow for another day of rest? So, papahintulutan ba dito yung ibang araw ng kapahingahan? It does not mention other days of rest. The text reject the on-demand culture in favor of synchronization. Kasi yun na yung kinasanayan Kapag pinag-usapan yung araw ng kapahingahan, linggo na, on-demand culture. O yung sinasabi sa Latin, de facto. Pero hindi siya de jure. Kasi pag de jure, ayon sa batas. Sa batas, lalo na sa batas ng Diyos, yung de facto, kinasanayan lang. Yung linggo, pero wala yan sa Biblia. Rejection of flexibility. The report argues that a uniform day is required for communities to cohere. It does not suggest allowing businesses to choose their own closing day. So, hindi pinapahintulot lalo na sa mga businesses na mamili sila ng kanilang araw. Okay? So, ang point nila ay synchronization. Legal reservoir. The authors view the 28 states where same form of blue laws still exist. Nakita nyo, meron ng 28 states nga dito na sinasabi na kung saan yung blue law or Sunday law ay umiiral pa rin as a legal reservoir that should be protected and expanded. So, meron ng mga Sunday law, lalo na sa 28 states na ito. So, hindi, kumbaga ito yung legal na kanilang reservoir at kinakailangan lang ito, protektahan yung Sunday law at i-expand. So, meaning to say, pangbuong Amerika. At sa Biblia, magiging pangbuong mundo.
Future communities. The report advises that where new planned communities or transitioning communities form, they should consider adding rest days as part of their master plans. Ang sinasabi rito, sa report na ito, na kung saan kung may bago na komunidad na ipaplano o itatatag, bagong community, kinakailangan i-consider nila yung pagdaragdag ng rest days. Yun nga pa rin, Sunday pa rin, kung magkakaroon ng panibagong community. How does this impact different religious group? Ano ang impact nito sa iba't ibang samahan ng relihiyon? The proposal creates a distinct advantage for Sunday observers while potentially burdening Saturday observers. Very obvious naman. Yung proposal na ito na uniform day of rest ay adbentahi ito, no, doon sa mga Sunday keepers. Pero pabigat ito sa mga Saturday or Sabbath keepers. So, alam nila ho yun Di ba? Eto, pinapurihan nila yung Latter-day Saints. So, itong kilala sa tawag nating mga Mormons, kasi itong mga Mormon, Sunday observers. Ang sabi ng report ng Heritage, the report praises enclaves of Latter-day Saints for their cultural norms that support families. Since they observe Sunday, a civil closing law would reinforce their existing religious practice without economic penalty. So pinapurihan nila yung mga Mormons dahil sinasabi nga nila, ino-observe naman nila yung Sunday at sila'y supportive din sa families. Anyway, diba Seventh-day Adventist, supportive of course sa family. Alam natin, this is the basic unit of society, yung tahanan natin. So kaya nga, mas hina-highlight nila sa kanilang report yung grupo ng mga Sunday keepers na protective sa family. So, yung closing law o Sunday law ay magpapalakas palalo sa kanilang samahan relihiyon. Yung Sunday law, na wala silang economic penalty. Napansin nyo? Etong Sunday law na ito, sama-sama lahat magiging affected ka sa iyong pagkilo sa lipunan, lalo na sa ekonomiya. Remember, Revelation 13, ang sino mang walang tanda ng hayop, hindi makabili o makapagbili. Economic sanctions or penalty. So yung Sunday keeping denominations of Christians, kung Sunday keeper sila, mas marireinforce pa yung kanilang samahan at wala silang mararanasang economic penalty. Kasi umaayon sila doon sa takbo ng nagpapatupad ng batas. So itong Orthodox Jews and Adventists, mga Sabbath o Saturday observers, the report also praises Orthodox Jews. So pinuri nila yung alin? Orthodox Jews for maintaining strong family structures. Pero napansin nyo ba ng Seventh-day Adventists? Binabanggit dito na meron ding support sa family structures. Sabi rito, the Sunday law proposal creates a two-day conflict. Yes, so yung Sunday proposal, meron two-day conflict na yan. These groups must close Saturday for religious reasons. Okay? If forced to close Sunday for civil uniformity reasons, they lose a second day of revenue, putting them at a competitive disadvantage against Sunday observing businesses that only close once. So, alimbawa, mga Seventh-day Adventists, tumigil kayo na, ibig sabihin, ng pamamahinga araw ng Sabado, magiging 2 araw yung pagtigil nyo dahil nga dito sa batas na ipapatupad na ito. So, kung ikaw ay isang negosyante, ay magkakaroon ka ng matinding kalugihan, magkakaroon ka ng disadvantage laban doon sa mga Sunday observing businesses kasi minsan lang sila magsasara, linggo lang. So, yun yung mga sinasabing impact sa iba't ibang samahan ng relihiyon. Okay? What are the economic and cultural arguments used? The authors anticipate economic objections and counter them with examples of successful businesses that close on Sundays. So, dito nga sa tanong na ito, ano ba yung cultural arguments na magagamit nila dito sa issue regarding sa economics? So, sinasabi ng author ng section na ito ng Heritage Foundation, na-anticipate na nila yung economic objections na yan. So, meron silang binigay na halimbawa na mga business
na naging successful dahil nagsasara sila sa araw ng linggo. So anticipated na nila yung mga argument na yan. In example nila itong Chick-fil-A. Chick does fil does A. The reports cites the fast food chain, itong Chick does fil does A, fast food chain ito, noting it closes its restaurants on Sundays for the benefit of its workers and their families. So successful daw itong business na ito dahil nagsasara sila ng araw ng linggo. So nandoon yung kanilang kumbaga mga pagbibigay ng tuloy-tuloy na idea na hindi masama itong Sunday law. Okay? Ito, katulad pa nito, existing closures. It points that the U.S. Postal Service does not deliver regular mail on Sundays. Di ba tinalakay na din natin dito yung isang postman, siguro mga 3 years ago na yon, na hinighlight yon sa mga balita. Dahil ang postman na yon pinipilit na papasukin ang araw ng linggo, yung nagdi-deliver ng mga sulat. Ngayon, lumaban siya doon sa kanyang employer at naghabla siya sa korte. Ngayon, doon sa lower court, can you imagine, umabot hanggang sa Supreme Court ng Amerika, yung kaso na yan ng isang lalaki na ayaw pumasok ng linggo kasi gusto niya magsimba ng araw ng linggo, pinaburan niyo ng Supreme Court. At talagang pinagbayad pa yung kanyang employer. Di ba? So doon hina-highlight na. Kaya sinabi natin, yung mga bagay na naganap noon, unti-unti yun para sa pag-develop ng idea regarding Sunday law na maganda yan. Walang masama dyan. Mabibless ka pa pag nangilin ka ng linggo. Di ba? At yan ang sinasabi nila dito na mga example doon sa Heritage Foundation report. At meron din naman online shopping. So dito marireduce yung pangangailangan ng physical retail on Sundays kasi may online shopping naman. So magsara talaga kayo ng araw ng linggo. Okay? So ito na, mayroong public awareness. Diba? Beyond laws, the report suggests health and human services launch campaigns with messages like, give her a ring before she gives you a baby. So ito ay mga, kumbaga, pagbabalik sa moralidad ng bawat pamilya. So talagang, sabi nga again, sa Great Controversy, in itself, it is good. Di ba? So dito nga yung mixture ng mabuti na reform na ginagawa nila sa lipunan. Pero kaalinsabay nga doon, ang Sunday law na pagnanais na maging batas. Okay? Ayan. So, etong kino-quote nila in 1961, ito nga yung McGowan versus Maryland, the Supreme Court permitted Sunday laws by accepting the premise that they were labor regulations. Not religious mandates, however, the text of this 2026 report may undermine that defense. Yun yung binanggit na natin kanina pa. Kasi yung point of reference nila noong 1961, may kinalaman lang yun sa labor regulation, which means secular. Pero ngayon, sa report nito ng Heritage Foundation, ay religious mandates na. Hindi kagaya doon sa 1961, ay labor regulations yun. Di ba? Okay? So, ito pa. By explicitly linking the laws to curing spiritual homelessness and encouraging religious observance, the authors provide evidence that the purpose of the law is indeed religious. Totoo naman ho yun. Ang purpose ng batas na yan, na uniformity, uniform day of rest, religious yan. Naalala ninyo yung tinalakay natin paulit-ulit, pinakrinig natin sa inyo yung binabanggit ng kasalukuyang Department of Labor sa US na si Jonathan Berry, na sinasabi nga niya noon na medyo controversial ito at pero hindi na kailangang dumating pa ito sa Congress, sinasabi niya yon. Pero later on, sinabi na niya, hindi lang ito rest ng pagtigil sa trabaho, kundi din ito ay rest para sambahin ang Diyos sa araw na yan. Kita niyo? So lumalabas na talaga yung kanilang intensyon regarding sa mga bagay na ito. Kaya ito nga ay bahagi po ito ng malapit ng pagpapatupad ng Mark of the Beast. Ngayon, ito yung binabanggit ko kanina na praise God sa mga leaders natin dyan sa North American Division sa Amerika, naglabas na sila ng kanilang
concern. Ito, ipapakita ko po sa inyo. At hindi lang North American Division, maging yung ilan sa mga European Division, naglabas na rin ng pagtutol. Praise God, kinakailangan talagang mailabas ng church natin yung hindi natin pagkagusto sa nangyayari. Although, sabi nga natin kanina, mangyayari yan kasi sinabi sa Bible prophecy yan. Pero may pangako ang Panginoon. Tumayo tayong matatag. Kaya nga ang magiging commendation ng Panginoon sa Revelation 14:12 kapag natapos na ang lahat, di ba? Narito ang pagtitiyaga ng mga banal. Here are the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Napansin natin ho yun. So, from Revelation from verse 6 ng chapter 14 down to verse 11, makikita natin yung matinding labanan dahil nga doon sa enforcement ng Mark of the Beast. Pero gaano man kahirap yung laban, mga kapatid, mga kaibigan, may naiproduce pa rin ng Panginoon na mga patience, mga matyaga na mga lingkod niya na masunurin sa kanyang utos kahit buhay na nila ang magiging kapalit. Kaya nga ito, although mayroon tayong pagtutol, at ito nga ang sinasabi nga po rito ng Adventist Review, Sunday Rest Proposal raises troubling religious liberty concerns. A response by the North American Division of Seventh-day Adventists. Ito ngayon yung inilathala ngayon ng ating mga leaders dyan sa NAD or North American Divisions. So itong Sunday Rest, itong Uniform Day of Rest, ay magkikreate talaga ito ng bagabag sa usapin ng religious liberty. Ito, binabanggit dito. A Uniform Day of Rest represent a disturbing disregard for the religious freedom of all Americans. The Heritage Foundation's document, Saving America by Saving the Family, calls for states and local municipalities to restrict commercial activities on Sunday as a way to promote spiritual engagement and provide a regular day of relaxation for American workers. Kaya lang yun na nga, ito ay nakakabahala ito para sa kalayaan ng relihiyon. Bagamat maganda yung layunin nila, di ba? Seventh-day Adventists believe, sa pagpapatuloy ng lathala ng North American Division, Seventh-day Adventists believe all people have been created in God's image with the freedom to worship according to the dictates of their conscience. For more than 160 years, the church, Seventh-day Adventist Church, has forcefully advocated against any form of Sunday law. So ito yung pahayag ng ating North American Division na pagtutol doon sa proposal ng Heritage Foundation. Although, maganda yung kanilang sinasabi sa surface, Saving America by Saving the Family. Kaya lang dito, masasagasaan yung kalayaan sa relihiyon. Sabi pa ho rito, this new proposal for a uniform day of rest is irreconcilable with America's rich heritage of protecting the religious freedom of all its citizens, regardless of their religious beliefs or non-belief. It represents a dangerous desire to use state power to advance religious objectives. So ito na nga, binabanggit ko rito. Itong Uniform Day of Rest ay hindi pwedeng magkasundo ito doon sa mayamang heritage para protektahan. Mayamang heritage ng Amerika para protektahan talaga yung religious freedom. Kasi mangyayari dito dahil magagamit ng gobyerno yung kanyang kapangyarihan para maisulong ang religious objectives. Ito na nga yung direction ng Amerika, di ba? Sa naging series natin, hindi lang last year, okay? Na bago pa naupo, bago nanalo sa second term si President Donald Trump, sinasabi na niya ng tuwiran na gagamitin niya yung kapangyarihan na hindi pa ginagamit dati. Alin yon? Bakit niya gagamitin yung kapangyarihan yon? Anong kapangyarihan? Kapangyarihan ng gobyerno na hindi pa ginagamit dati para gawing relihiyoso
yung mga mamamayan ng Amerika. Sinabi na niya noon bago pa siya manalo sa second term. At ngayong nanalo nga siya, isinantabingan niya una yung separation of church and state para maipasok niya sa White House yung kanyang religious faith group sa pangungunan ni Paula White para maging sangkap na ang Amerika, ang mamamayan nito ay akayin para maging mga relihiyoso. Yan din ang direksyon ng House of Congress sa Amerika. Through Speaker, sino yung speaker na yun? Si Mike Johnson. Di ba? Yun yung kanilang ginagawa. Ang gobyerno magiging guide para maging relihiyoso yung mga tao. Eto na nga yung nangyayari na yun. Di ba? Kaya yung kapangyarihan ng gobyerno literally ginagamit na ngayon. Tagal na nating tinatalakayan and praise God. Yung ating church, itong tinatawag na 5 years from 2026 to 2030, ipinakita sa strategic planning ng ating church mula sa taong ito hanggang 2030 na yung mga local churches ay mag-aral ng Daniel and Revelation. Praise the Lord. Ako'y tuwan-tuwa, ulitin ko na naman. Nung mabasa ko yun, ako'y tuwan-tuwa sapagkat mula mismo sa General Conference, yung pagsasabi ng direksyon na dapat may isagawa ng ating church. Grounded in the Bible, focus on the mission. Yung integrated formation. Yan yung ating direksyon. Kaya nga, hindi tayo pwedeng padadala doon sa objective ni Satan to divert our attention away from the third angel's message to this side issue. Hindi tayo madadala doon. Ang pinaka-primary focus natin ay itong paghahanda natin, una, spiritually, di ba? Kasama na dyan yung country living sa atin pong paghahanda at malasakit sa ating mga kapatiran, sa mga naniniwala doon sa panukala na ito ng atin pong Panginoon. O ito pa, sabi pa ng ating North American Division leader, Sunday laws can run counter to the First Amendment to U.S. Constitution. The government to remain neutral between different religious faiths. Our church leaders in the North American Division and the Union Conferences will continue to uphold the banner of truth and religious liberty, firmly opposing this proposal and any similar measures. So maliwanag dito, firmly opposing, matibay na nilalabanan natin itong proposal na ito ng Heritage Foundation. Ito ang tinitindigan ngayon ng mga leaders dyan sa North America. Di ba? So kaya nga itong Sunday law, talagang run contrary. Counter ito doon sa First Amendment na binanggit nga ng mga leaders dyan. Kasi ang First Amendment, maliwanag yun. First Amendment, that Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof or abridging the freedom of speech. Ang Kongreso hindi magtatayo ng relihiyon o pagbabawalan ng anumang pananampalataya na isulong yung kanilang paniniwala. Kaya nga tinuturing ang Amerika na land of liberty kasi yan yung direction ng founding fathers nung sinimulan nila na i-frame yung kanilang konstitusyon, proteksyonan yung kalayaan ng mamamayan ng Amerika. Pero ngayon, nangyayari na yung tinatawag na religious intolerance dahil sa bagay na ito. Di ba? So ito yung matagal na nating tinatalakay dito sa ating programa. At noong kalalabas pa lang, nung Project 2025, isa tayo doon sa nangaral kung anong nilalaman nito. O, ipakita po natin uli sa inyo na sinasabi nga nila kapag yung iba kasi, sabi nila, hindi, conspiracy theory lang yan. Mahilig si Brother Melvin sa conspiracy theory. Pero ngayon, nangyayari na nga. Di ba? So, ito yung mandate. Nilabas natin ito siguro magti 3 years ago na. The Actions of Liberal. Meron ako nitong librong ito. Nung una kasing lumabas ito, ay free. Downloadable. Pero ngayon, may bayad na. Kaya meron tayo nito. Over 900 pages ito. The actions of liberal politicians in Washington have created a desperate need and unique opportunity for conservatives to start
undoing the damage the left has wrought and build a better country for all Americans in 2025. Ang start nga nito, di ba? Kaya nga Project 2025, pasimula ng tinatawag na conservatism dyan sa bansang Amerika, kasama na dyan yung Sunday Law. Ito po yon. The project is the effort of broad coalition of conservative organizations that have come together to ensure a successful administration begins in January 2025. Ito din yung nagpasimula na umupo ng second term si President Trump. With the right conservative policy to implement them, this is an agenda prepared by and for conservatives who will be ready on day one of the next administration to save our country. And to serve our country, we must serve or save the family. Di ba? The Heritage Foundation is once again facilitating this work. Kita nyo, laging nangungunang Heritage Foundation. But as our dozens of partners and hundreds of authors will attest, this book is the work of the entire conservative movement. Sabbath rest. God ordained the Sabbath as a day of rest until very recently the Judeo-Christian tradition sought to honor that mandate by moral and legal regulations of work on that day. Moreover, a shared day off makes it possible for families and communities to enjoy time off together rather than as atomized individuals and provides a healthier cadence of life for everyone. So, napansin nyo? That's why sa ngayon, minadali ito ng Heritage Foundation para maihabol doon sa alin. Yung saving America is to save family. Para maihabol kailan? Yung kanilang 250th year anniversary sa July 4. Okay? Hindi natin yung sinasabi na Sunday Law ay i-declare sa July 4. Hindi. Ang sinasabi natin dito, ayon sa kanilang sinabi, ay yung proposal ng Uniform Day of Rest. Katulad ng sinasabi ng Project 2025, shared day off. Etong time off together, hindi pwede yung kanya-kanya, atomized individuals ng kapahingahan. Kaya isa lang na araw ng kapahingahan, uniform nga Sunday nga Sinulat na ito sa Project 2025 pa. Na sinasabi ng mga iba, malungkot man Adventist din, conspiracy theory lang yan. Paano back up din ng ibang theologian na iba na rin ang direksyon ng utak na sinasabi ng ibang theologians, lalo na sa Amerika, na hindi mangyayari yan sa Sunday Law. Hindi ang Roman papacy ang magpapatupad ng Mark of the Beast. Meron pang ibang katuparan yan. Can you imagine? Kaya ngayong iba malakas ang loob na sabihin yung mga ganitong bagay. Kaya praise the Lord, yung dati nating president nag-warning na, huwag kayong magtiwala sa mga theologian, scholar, pastor o teacher o sino mang member ng ating church na magsasabi na hindi mangyayari ang Sunday Law. Eto na nga yun. Eto na mismo. Ang hudyat nito. Dagdag pa ng Project 2025, page 589. Unfortunately, that communal day of rest has eroded under the pressures of what? Consumerism and secularism, especially for low-income workers. So napansin nyo yung kanilang mga terminology, communal day of rest, common day of rest. Nag-erode. Kumbaga, humina itong pangingilin ng linggo dahil saan? Commercialism, consumerism, secularism. So ang dahilan na yan, consumerism, secularism. Kaya kinakailangan nila para hindi lalo masira ang pamilya, ay ipatupad itong Uniform Day of Rest. Binanggit ko kanina, parang isang script. O, ditingnan natin. Sabi naman dito ng isang professor na nag-lecture regarding sa bagay na ito, pakinggan niyo po. So here I want to propose as a bulwark, as a make-weight, as a condition for addressing material questions in a non-materialist way, our political commitment to God as a people, as the source and end of our good, and as the only intelligible way of making sense of the American good. A public orientation to God then reflected where? Reflected in concrete ways, in national holidays, in civic liturgies, in laws, indeed, Sabbath laws, Sunday laws that would require a cessation of what? Commerce. Di ba? Iisa yung kanilang script.
Para magkaroon ng kabutihan, ito ngayong kapakanan ng mamamayan, kinakailangan magkaroon ng Sunday law ayon sa kanya. Problema kasi yung commerce, yun din sinasabi ng Project 2025, di ba? Kaya pinapaalala ko lang po sa inyo na yung mga tinalakay natin noon pa rito ay unti-unting nangyayari ho ngayon. Nagaganap mismo sa ating kapanahunan ngayon. Sinasabi rin mismo netong nakaraang Pope na ito, etong sabi ho rito, pagdating ho dito sa usapin ng consumerism, eto ang sabi niya. Pansinin niyo sa kanyang Laudato Si noong 2015, nung nabubuhay pa si Pope Francis. We must also celebrate rest, especially from buying and selling, by returning to a focus on keeping the Sabbath. So itong rest o kapahingahang ito, Sunday law yan ha. Yung Sabbath nila na yan, Sunday po yan. Ha? Kinakailangang ipagdiwang ang kapahingahang ito, especially saan? Buying and selling or consumerism, secularism. Therefore, isa yung script dyan, mga kapatid, mga kaibigan. Yan yung binabanggit natin noon pa. Okay? Hindi ko pala napakita. Ayan, sa Laudato Si. So, para may pagdiwang yung kapahingahang yan, yung Sabbath law na yan, o Blue Laws or Sunday law, especially from consumerism or buying and selling. Isa ang script niyan, isang direksyon ng takbo na ipapatupad ng first and second beast. Ito, noon si Jonathan Berry, nung hindi pa siya na-appoint ni Trump, ito na ang sinasabi niya noon pa. Parinig ko uli at ipanood ko po sa inyo yung sinabi niya. Ito si Jonathan Berry. So this is, I think this is about as far as the federal government could properly go in this space, but it would be an encouragement and inducement to rest, but really to kind of coordinate commercial activity for the other 6 days of the week, which is as long as we've had Sabbatarian civilization, beginning in Israel and continuing into Christendom, this is something that's been increasingly a part of the rhythm of civic life. Most importantly, for people to have space to worship and honor God, and secondly, to have times of communal rest with their families and with their communities. Ayun yung communal rest. Binanggit niya dito, Medyo alangan pa nga siya sa ibang mga punto na sinasabi niya, pero ngayon mas malinaw na sa kanya. Hindi lang ito labor, pinarinig ko na rin po sa inyo ito, hindi lang kapahingahan ng mga manggagawa, kundi araw din yung Sunday law na yan ng pagpupuri sa Panginoon. So, yun na, isang script doon sa bagay na yun. Kaya nga ito ang panawagan ng ating Panginoon na nais iparinig niya sa lahat ng tao, na sabi sa Apokalipsis Kapitulo 18, talatang 4, nakita ko ang ibang anghel na mula sa langit na nagsasabi, mangagsilabas kayo sa kanya bayan ko upang huwag kayong mangaramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. Na wala sa talata yata yun. Pero yun yung sinasabi ko doon. So ito yung panawagan ng Panginoon sa bawat tao na sundan yung kanyang sinasabi at hindi yung pamamaraan ng sanglibutan. Kapag ang salita ng Diyos at salita ng tao ay nagkaroon ng conflict, yung gobyerno ng Diyos, gobyerno ng tao nagkaroon ng banggaan, ano mong dapat natin gawin? Di ba? Yung pinaka-basic principles, ayon din sa Biblia, magpasakop tayo sa pamamahala o sa gobyerno. Romans chapter 13. Pero kapag ang pamamahala ng gobyerno, again, naglaban sa nais ng Panginoon, maging tulad tayo dito sa sagot ng alagad ng ating Panginoon, katulad ni Apostol Pedro. Magsisisunod muna kami sa Diyos bago sa mga tao. Gawa 5:29 po yun. Diyos muna bago tao. Okay? Ngayon, sa Great Controversy, mababasa natin sa page 605,
Heretofore, those who presented the truths of the third angel's message have often been regarded as mere alarmists. Their predictions that religious intolerance would gain control in the United States. Stop ko muna. Yung mga nagpipresent ng Revelation chapter 14, especially verse 9, the third angel's message, ay talagang tinuturing na mga alarmist. Yung prediction na hinango natin sa Biblia na magkakaroon uli ng religious intolerance diyan sa bansang Amerika. Ito na nga nagsisimula na ngayon. Okay? The church and state would unite to persecute those who keep the commandments of God have been pronounced groundless and absurd. It has been confidently declared that this land could never become other than what it has been, the defender of religious freedom. Hindi naniniwala ang mga tao sa pangangaral na ito. Imposible ang Amerika maging isang mapag-usig na bansa sa kanyang mamamayan. Naging mapag-usig na gobyerno. Pero sinasabi nga ng Bible prophecy, ang church and state magsasama uli. Kaya nga si Trump mismo at yung mga politicians sa Amerika at yung mga pinopromote ngayon sa mga blog or websites ng ilan sa mga magagaling naman talagang abogado sa Amerika, sinasabi nila na hindi na kailangan paghiwalayin yung church and state. Pagsamahin na yan. Bakit ganun yung kanilang boses sa kapanahonang ito? Naalala ninyo nung buhay pa si Pope Francis noong 2022, pinarinig ko sa inyo, doon sa Kazakhstan, na ang tema nila doon ay final declaration, na presented lahat na nandoon yung mga prominent political leaders, prominent religious leaders, maging sa business or economics nandoon, maging sa academics. Anong sabi ni Pope Francis nung nabubuhay pa siya? 2022 yon. That politics and religion does not need, politics and religion should not be separated. Hindi na kailangan paghiwalayin pa ang politika or state at ang relihiyon. Politics and religion neither to be mixed nor to be separated. Yun ang sinabi niya mismo. Kaya nga after doon sa sinasabi niyang yun, naging hayagan or bold na yung mga political leaders sa Amerika na sabihin na hindi naman na kailangan paghiwalayin pa yan. Kaya nga mismo yung president, si Donald Trump, sinasabi niya mismo yung pag-step aside doon sa tinatawag na church and state. So ito yung mga binabanggit noon ng mga skeptics. Absurd yan. Hindi mangyayari yan. Hindi mangyayari sa lupaing ito. Ang lupaing ito, defender yan ng religious freedom. Pero ang sabi po kasi sa Biblia, Revelation chapter 13, mula sa paglitaw ng lamb-like beast, maamo na bansa na kumakatawan sa Amerika, the eventuality of Bible prophecy according sa Revelation 13:11, and he spake as a dragon. Napansin nyo yon? So yung paglitaw ng Amerika, maamo. Kaya nga yung mga tao, nagsasabi, imposibleng mangyari dyan na ipilit yung Sunday law. Pero ano yung nangyayari ngayon? Meron ng pagbabaliwala sa separation of church and state, and that is the image of the beast. Once na lubusan na na-create yan, yung combination of church and state again, at ngayon isinasantabi na nga ng presidente mismo ng Amerika, ang kasunod niyan is enforcement of his mark, the mark of the beast, the mark of the first beast, the papacy system. Nangyayari mismo ngayon. Dati-rati, ang dami-daming tumututol sa bagay na yan. At yung ibang grupo nga sa movement na yan, alangan pang isulong yan. Dagdag pa sa huli nating babasahin sa Great Controversy, page 106 o 606. Ang sabi ho rito ay ganito: but as the question of enforcing Sunday observance is widely agitated, the event so long doubted and disbelieved is seen to be approaching, and the third message will produce an effect which it could not have had before. Napansin nyo, yung Sunday observance, widely agitated.
Kaya nga itong pangyayaring ito na pinagdududahan, hindi pinapaniwalaan, nakikita na ngayong papalapit na. At ang epekto nito sa mensahe ng ikatlong sinugong anghel magiging malakas. Bakit? Pagbuhos ng latter rain, mahuhubdan etong dakilang Babylonia. Magiging maliwanag sa lahat ng tao. Ito pong kaibahan ng katuruan ng Seventh Day Sabbath ng authority ay si Kristo at yung Sunday law ng authority ay ang kaaway ng Panginoon na ipinatupad ng makapangyarihang relihiyon at sa huling araw na ito ipapatupad ng bansang Amerika. Yan yung Uniform Day of Rest na pinopropose para maihabol yung kanilang proposal sa 250th anniversary ng Amerika by July 4. Again, July 4, 1776, ngayong July 4, 2026, yan yung 250th year. Ganun ho yan. At kapag hindi ho tayo magiging handa, especially sa bayan ng Diyos, yung mga kaibigan din naman natin ay talagang mabibiyayaan sila ng kaalamang yan kung ang puso nila ay handang sumunod sa gusto ng Panginoon. Hindi magiging mahirap na intindihin itong usaping ito dahil nga sa latter rain power. Ang lupa ay maliliwanagan. Pero doon sa mismong nasa bayan ng Diyos na punong-puno ng skepticism, punong-puno ng mga pagdududa, ito ang sabi sa Great Controversy, page 608. Sabi rito, as the storm approaches, a large class who have professed faith in the third angel's message, but have not been sanctified through obedience to the truth, abandon their position and join the ranks of the opposition. Habang papalapit itong bagyo na ito ng tanda ng hayop, ito yung storm na tinutukoy dyan. Yung malaking bilang na merong nagsasabi sila na meron silang pananampalataya sa third angel's message, meaning mga Seventh-day Adventist ito. Pero hindi sila napabanal sa pamamagitan ng pagsunod sa katotohanan ito, lilisanin nila yung kanilang paniniwalang yon at sasamahan yung grupo ng mga kaaway. Hindi nila makakayanan. Kaya nga ngayon pa lang, patuloy tayong magtalaga at magpakumbaba sa harap ng Panginoon. Nabigyan tayo ng lakas ng pananampalataya, tayo ay mabago ayon sa larawan ni Kristo, tayo ay manatili sa katapatan at hindi sa skepticism o pagdududa. Bawat araw tinatalaga mo ang buhay mo sa Panginoon. Bawat araw ang nais mo ay masunod lang yung gusto niya at hindi yung sarili mo. Bawat araw ay nagiging blessing ka sa iyong kapwa. Bawat araw ay ikaw ay isang liwanag at pagpapala sa iyong kapwa. Isang paghahanda na nais ng Panginoon na makita sa atin yung tunay na conversion. Hindi basta-basta conviction. Kasi pag conviction, convicted ka lang sa truth pero hindi na-transform sa buhay mo yung mga butil ng katotohanan yun, you are not truly converted at madali sa yung lisanin ang pananampalatayang ito at samahan ang grupo ng kaaway. Huwag nawang mangyari. Pero itong nakahula sa Bible prophecy. Ang kinakailangan lang natin ngayon, patuloy na lumapit, patuloy na hingin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na mabago tayo ayon sa larawan ni Kristo. Na magawa nating magtagumpay sa anumang mga kahinaan o kasalanan na marahil ay ginagawa mo pa. Kinakailangan ng pagtatagumpay dyan. Yan po ang sinabi ng Biblia at ipinangako ng Diyos, ibibigay sa atin ang pagtatagumpay. Okay? So yun po lamang yung paksa natin sa oras na ito. And then, mananalangin po tayo after my prayer. Ay magbabasa po ako ng mga comment at babatiin ko po kayo. Tayo po muna ay muling manalangin sa ating Panginoon sa atin pong pagtatapos.
Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat ng marami sa inyong patuloy na pagpapaalaala sa amin ng aming magiging gawi at pamumuhay sa huling araw na ito. Bagamat hindi namin alam ang araw, oras o petsa ng katuparan ng lahat ng sinasabi ninyo sa hula na ito sa huling araw, maging ang inyong pagdating, ngunit ang aming tiyak ay kapag sa bawat araw ay hawak ninyo ang aming mga kamay, mananatili kami sa landas ng kabanalan. Kaya tulungan kami, Panginoon, ang bawat pamilya na kinakatawanan, ang bawat nakikinig at makikinig at manunood pa ay inyong pagpalain. Manatili sila na maging tapat hanggang sa wakas. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ninyo, ng inyong banal na Espiritu, magagawa namin ang pagtatagumpay. Salamat sa pangako, salamat sa inyong pananampalataya at karunungang ipagkakaloob. Salamat din sa pagpapatawad sa lahat ng aming kasalanan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so babati na lang po ako rito at magbabasa ng inyong mga comment sa mga malilate sa ating Vesper program. Ay pwede na po kayong mag-leave. Brother Cesar Santa Maria, Pilipinas lang makita nila na mas marami ang teenager o kabataan at konti ang matatanda. Sabi nila na marami tayong worker. Ito yung kinomentaryhan niya doon sa binanggit na population bust. Sister Norma Basco Bolahan, Brother Andy Aldave, okay? Angeline de la Cruz, Ilonggang Mindoreña Faith, Alden Adufina, Sister Baby Sian Liamar mula sa Park Homes, Brother Romel Totoy Ferry, Princess Asitura. Pakishare po ninyo mga kapatid yung ating video na ito. Sayang 30 days lang po kasi ito sa Facebook. Brother Jimmy Berongoy de la Rosa mula po dyan sa Fabac. Brother Marco Mark, Nathaniel Junicio. Sabi ni Brother Marco Mark, aktibong nakikibahagi ang US Department of Labor sa International Labor Organization upang magtakda ng mga global labor standards. Isinusulong ng Amerika ang mga kasunduan tulad ng saan ba yun? Wala. Ang haba pala nito kapatid. Convention number 14 na nag-uubliga sa mga bansa na magkaroon ng 24 oras na pahinga linggo-linggo. Ayan. So on and so forth. Literally, nangyayari yung kapatid. Sister Ligarda Tora. Oy, hina daw signal doon sa kanila. Ibalikan nyo na lang po. Nandyan lang naman yung record for 30 days lang yan. Kapatid na Mel Rojas, Renato Chavez, Holly Cruz, Naomi Ferrer Electona. Pasensya na po pag hindi ko minsan nalalagyan ng brother or sister baka ma-misinterpret na naman. Kapatid na Daisy Aranal, Sister Girly Labaupa Beltran, Sister Ems Kalika, Ronnie Shador, Brother Ronnie, Brother Alex Alvin Aguirre Jr. Sabi niya, ang alam ko, isa sa doctrine ng Mormons ay LDS ay ang Sabbath day sa kanila ay araw ito ng, yun nga, Sunday. Yun nga sa kanila, Sunday pa rin. Inad San, Mina Laho, Sister Mercy Paco, yan, praise the Lord kapatid. Crispin Danganan, Brother Peter Altomera, Jeremias Corpus, Jason Viola, Brother Wilmer Busotros Bugos mula po dyan sa Baguio, dyan sa Benguet. Sister Maria Caldona Hernandez, Brother Jesse Obrero, Gina De Luna, Cedric De Bolgado, from Duba, Tabuk, Saudi, Expats Life in Saudi Arabia. Ayan. Ingat kayo dyan, kapatid na Cedric. Brother Mark Roselo Sahagon dyan sa Australia. Eric Cardinas, Sister Nene Vidor, Jobel Gusila, Margie Spirito, Brother Oliver Estareja. Salamat Bro Melvin sa napapanahon na mensahe. Praise God kapatid, late na nga yung message natin. Brother Neil Mumongan, Jerlyn Cruz Untog, Sister Holly Cruz. Ang tanong, Sister Holly, magtatayo ba kayo ng church sa Barangay Tungkod, Santa Maria? Wala akong planong magtayo. Wala akong pangtayo doon, kapatid.
Sister Leia Valencia. Okay. Brother Richard de la Cruz mula po dyan sa Park Homes. Sabi ni Brother Alex Aguirre, ang mahalaga po ngayon ay mag-aral at magsaliksik ng salita ng Diyos upang malaman at maunawaan ang kalooban ng Diyos. Marami po kasi sa tao na lamang nagtitiwala at sumusunod kung ano ang kalooban. Yun na nga bro. Praise God. Brother Abibert Sanico. Yan. Thank you Bro Melvin sa message na nakapagpapatibay sa aming faith. Praise the Lord kapatid na Abibert. Kuya Nono Bibit mula po dyan sa Dinginan, Capiz. Yan. Maligayang panunood. Brother Richard Galang at si Agent Lopez dyan po sa DPOS sa Quezon City Hall. Maligayang panunood po at sa lahat ninyong mga kasama dyan, mga kaibigan natin na hindi ko mabanggit yung pangalan, ay binabati ko rin po ha. Sister Samantha Pame, yan. Brother Dave Thompson, as always. Sister Nomi Ferrer Electona. Okay. Brother Ruel Katindig, Elma Flores, Sister Helen Celebrea. Oo bro, pero sinasagasaan ng utos ng Diyos sa kapakanan ng kaaway. Yun. Okay, so hindi ko na makita yung iba rito. Binabati ko na lamang po kayo sa espiritu at katotohanan. Okay, so salamat sa inyong pag-antabay mga kapatid, mga kaibigan. Tayo po ay magpapaalam na sapagkat meron pa tayong Vesper program. So again, i-promote ko pahabol yung ating pong Revival and Reformation, Daniel and Revelation sa Paradahan Seventh-day Adventist Church sa Tanza, Cavite. Ay yung mga malapit po dyan, inanyayahan natin na dumalo mula sa araw ng Linggo. Gabi po, 6:30 p.m. until Friday, 6:30 p.m. hanggang 8:30 po yan. At sa kinabukasan, yung ikapito, Sabbath day po yon sa Divine Service. Yun ang pinaka-final topic natin doon sa Daniel and Revelation. At naka-online din po yan. May online po ang Paradahan Seventh-day Adventist Church. So, sundan po natin at ipanalangin yung atin pong gagawin pong yan para sa kapakanan ng lahat ng mga kapatiran. So, ang programang Reasons of Faith ay pansamantalang nagpapaalam sa kalooban ng Panginoon. Tayo po ay muling babalik sa susunod na Biyernes sa ganitong oras at sa ganito pong himpilan po natin. Sa pangalan, ako po si Brother Melvin Sarmiento na nagsasabing pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.